Ito ang umalingaw-ngaw na panawagan sa kasagsagan ng mainit na kampanya noon doon sa Valencia, Bohol. Umalingaw-ngaw talaga sa parokya ng Valencia. Ang matapang na sigaw sa pamumuno ni Father Darwin Gitgano. Kung bibilhin ninyo ang boto namin, kakasuhan at ipakukulong namin kayo. Hindi lang ito nanatiling sigaw at salita. Bakit? Breaking news. May mga politikong sinampahang kaso ang inaristo. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talimong, muling kasama ninyo sa pagkakataong ito. Inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga taga-subaybay? Kung saan man kayo nakabase ngayon, pwedeng i-comment ninyo ang lugar kung saan nakabase kayo sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFW, para alam natin kung saan nakaabot ang videong ito mga kapatid. Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay at tatalakayin natin ito, isang mainit na issue at may po si Father Darwin kanina, legal update against vote buying. Ito, legal update batok sa mga laban sa mga bumibili ng boto. Ngayong araw na ito, hinuli ang isa sa 4 na politiko. Leader, hinuli na gumagamit ng vote buying sa lungsod ng Valencia, Bohol. Meron ng hinihuli talaga, no? At kung maalala ninyo, ito ang nagiging sigaw noon. Yan. Kung bibilhin ninyo ang boto namin, ikukulong namin kayo. At sigaw ni Father Darwin, totoo! Totoo! Yan. At hindi lang talaga na ito'y alingaw-ngaw sa kasagsagan ng mainit na kampanya sa parokya ng Valencia noon sa pagpanguna ni Father Darwin Gitgano. Ano yung sigaw? Cebuano yon, pero isasali natin, kung bibilhin ninyo ang boto namin, ipakukulong namin kayo. Hindi ito nananatiling salita lamang sa halip. Ito ay sinabayan ng konkretong aksyon. Dahil may mga politikong sangkot sa vote buying ang aktual talagang sinampahan ng kaso ni Father Darwin. Alam niyo, di basta-basta magsampa ng kaso, lalo na vote buying. Pero matapos yung palitan ng salaysay, lalo na ang counter affidavit. Nung dumating ako, pumunta pa si Father Darwin sa PNP dahil nagpa-blatter, dahil ang isa sa mga witnesses ay tinatakot. So ngayon, nagpalitan na ng salaysay, yung tinatawag na counter affidavit. Dumating ang sandali na itong tinatawag na pananagutan. Dahil
may tuluyan ng inaresto. Nako, may inaresto. So, ang sigaw na ito, na kung bibilhin ninyo ang buto namin, kakasuhan at ipapakulong namin kayo. Itong tapang na sigaw at pagsampa ng kaso ay higit pa ito sa isang babala. Isa itong panawagan para sa pagbabago. Isang hayagang pagtutol sa malawakang problema sa ating bansa, lalo na sa eleksyon. Ang tinatawag na vote buying na matagal ng ugat sa political dynasty at malawakang korupsyon sa ating bansa. Dahil dito, daming galit ni Father Darwin. Marami. Maraming manggagalit sa'yo. Ako, marami na. Who cares? As long as truth hurts. Kung nasaktan kayo, nagsasalita tayo sa katotohanan because truth hurts. Na, ano ang ginawa niyo sa politics? Ginawa niyong milking cow? May yan naman kayo. Here in the Philippines. Totoo, hindi? Kung tapos na kayo, iba naman. Ipakulong natin ang mga bibili sa ating buto. Dahil it is a criminal offense. Yan. Ipakulong natin ang bibili sa ating buto dahil isang criminal offense ito. Kaya nga, ito ang update ngayon ni Father Darwin. Isa sa 4 na sinampahan ng kaso o mano ang hinuli na kaugnay sa kaso. So, yun ang update ni Father Darwin. Pero dahil sa tapang na sigaw na ito, na kung bibilihin ninyo ang boto namin, ipakukulong namin kayo. Maraming mga politiko ang nagalit ni Father Darwin dito. Pati na ay yung ilang mga kaanib sa simbahang Katoliko mismo na nais makinabang sa pera ng vote buying ay tumindig laban kay Father Darwin. Alam nyo ba yan? May mga ganon. At may mga pagtatangka pang petisyon upang siya ay palayasin. Gayon man. Hindi ito naging hadlang kay Father Darwin upang panindigan ang kaniyang paninindigan na ipagpatuloy ang hakbang tungo sa tunay na pagbabago, mga kapatid. Di basta-basta ang kaso lalo na sa vote buying, no? At ito pa ang dagdag na pahayag ni Father Darwin. Yan ang dapat pagising na yung mga tao dahil yung binibigay nila during election, sinsiyo lang po yun. This coming, kung sila na makaupo. So I hope nakuha niyo po yung punto natin. Sabi ng mga politiko, lagi ka lang nag-humili, ganyan, ha? So huwag na kayo magsamba sa akin. Hindi ko na kayo kailangan. Kailangan ko yung mga politiko na bagong pananaw, may bagong, may puso para sa lungsod at puso para sa ating bayan. Amen! Family dynasty is the source of corruption. Ano? Family dynasty is the source of corruption. Yan. At alam niyo mga kapatid, na kung ang pag-usapan ay vote buying, mahirap itong patunayan. Bakit mahirap patunayan ang vote buying? Mahirap patunayan ang vote buying sa lalo na sa ating bansa dahil kombinasyon ito ng legal, cultural, at yung practical na balakid. So, yung vote buying ay karaniwang ginawa ito palihim, di ba? Yung nga, isa sa mga pinag-usapan doon na idaan umano sa pamamagitan ng GCash. Meron pang iba na mga ginagamit talaga ang leader sa barangay para gumagapang at walang resibo na nakasulat, nakasunduan. Ipinapasa yung pera sa pamamagitan ng trusted intermediaries, di ba? So, madalas, sabi-sabi lamang ang ebidensya. Kaya,
sa malawakang problema kaugnay sa vote buying, siguro ito lang ang issue ni Father Darwin na nagpatuloy talagang sinampahan ng kaso at may nahuli na. At maraming mga botante din na natatakot sa ganitong aksyon ng politiko, mga kapatid. At kanilang tinatanggap na lang sa pamamagitan ng tauhan ng politiko. Maraming mga botante ang umaasa sa tulong ng parehong politiko. Trabaho, ayuda, pabor. Kaya, kahit alam nila na may nangyari na vote buying, ayaw magsalita, ayaw mag-execute ng affidavit, ayaw mag-witness. Ang good news, hindi lahat dahil may mga botante na tumindig talaga para sa ganitong pagbabago na isinigaw nila ni Father Darwin. At hindi lang yan, meron pa tayong tinatawag na kultura ng bigay lang mentalidad. Di ba? Sa ilang lugar. At meron pang mga kultura na galing ito sa nakaw, galing ito sa buwis, kaya dapat tanggapin lamang natin. O di, kung galing yan sa buwis, galing sa nakaw, tanggapin lang natin, so naging bahagi ka sa nakaw. So, may kulturang bigay lang mentalidad. Itinuturing nilang regalo lang ito, ayuda, tulong, yung pera. So, hindi na nakita yung krimen kaugnay dito, mga kapatid. Diba? So, nagiging mahirap patunayan ang intensyon na mahalaga talaga na kasuhan ang bumibili ng boto mo. At legal ang pamantayan, kailangan ang intensyon. Sa batas, kailangang patunayan. May ibinigay at ipinangakong bagay sa side nila ni Father Darwin, nakakuha ng ebidensya. Meron pang text. No, natanggapin na ninyo yan. Naging ebidensya yan. So, yun ang mahirap talaga. Kapalit sa pagbubuto at lalo na, inilista ngayon yung mga hindi din tumanggap. At yung hindi tumanggap ng pera, yon, inilista yon na hindi bumoto pabor sa kanila. So, kung walang malinaw na ebidensya kaugnay sa vote buying, sigurado talagang mabasura ito. Pero, nakita natin na may malaking posibilidad na mabigat ang ebidensya dahil isa sa mga kinasuhan ang hinuli na. Hindi lang probable cause, yung certainty for conviction. So, yun ang dahilan bakit mahirap. Dahil mahirap patunayan ang vote buying. Mahirap makakuha ng saksi, witness. At kailangan talaga na makakuha ng malinaw at malakas na ebidensya. At kailangan talaga yung suporta ng komunidad. Suporta ng simbahan. Ito'y para sa reforma at aktibong enforcement. Di ba? No. Ngayon, bakit dapat ang simbahan, tulad ni Father Darwin, manindigan? Kahit malayo pa yung eleksyon, mga kapatid, ito ay isa sa mga problema talaga. At kabahagi sa korupsyon, vote buying. At tinatalakay natin ito dahil isa sa mga sinampahan ng kaso ang hinuli na.
So, mahalaga talagang manindigan ang simbahan laban sa ganitong ori ng krimen at kasalanan. Vote buying. Dahil ito ay hindi lamang isyong politikal, kundi malalim na suliraning moral ito at espiritual sa ating lipunan at sa ating simbahan, mga kapatid. Kasalanan ito laban sa konsensya at katotohanan. Tandaan natin ito dahil karamihan sa mga tumanggap ng pera galing sa kandidato sa vote buying, karamihan ay hindi nangungumpisal. Akala nila, okay lang ito. Ang pagbibinta ng boto ay pagsisinungaling sa sariling konsensya. Ang boto ay hindi kalakal, kundi pananagutang moral. Kapag tinanggap ang pera, kapalit ang boto mo, binabaliwala mo ang katotohanan at ang kalayaan mo. So, mga mahalagang sentro sa aral ng Katoliko, mga kapatid, ang pagbili ng boto, ang pagtanggap at pagbinta, paglabag ito sa digdigdad ng tao. Bakit? Sa pananaw ng simbahan, ang bawat tao ay may likas na dangal. At ang vote buying ay ginawang presyuhan. Presyuhan ang mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, di ba? Kaya, dapat hindi mananahimik ang simbahan. Nitong malawakang problemang ito pag merong eleksyon. Bakit? Dahil ang vote buying, pinagmulan ito sa patuloy na korupsyon. Sa mga tumanggap ng pera sa vote buying, ano sa akala ninyo? Meron ba kayong karapatang isigaw ang labanan ang korupsyon? Kung kayo'y bahagi sa ganitong uri na korupsyon? So, ang kandidatong bumibili ng boto ay babawi yon sa pwesto sa pamamagitan ng pangnanakaw sa kaban ng bayan. Kung hindi ito tutulan, mga kapatid, yung paulit-ulit na vote buying, anong mangyari? Malaking posibilidad na ang iluklok sa pamamagitan ng vote buying ay ang tiwaling pinuno ng bayan. Dito na papasok ang tungkulin ng simbahan bilang tagapagpaalala. Tagapagpaalala ng kabutihang panlahat, lalo na sa mga bumuboto. Dahil tungkulin ng simbahan bilang tinig ng konsensya sa ating lipunan. Hindi man partidista ang simbahan, ngunit hindi rin neutral ang simbahan kung ang pag-uusapan ay kasalanan. Tulad ng mga propeta, tumutuligsa sa katiwalian. Tungkulin itong magsalita laban sa mali. Even kung hindi ito popular, ito ang panindigang patuloy na ipinaalala sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, mga kapatid. Kailangan talaga ang pagtaguyod sa tunay na pagbabago. Hindi matamo ang tunay na pagbabago kung ang halalan ay puno ng panlilingla. Sa pagtindig laban sa vote buying, tinuturuan ng simbahan ang mamamayan na pahalagahan natin ang tamang pagpili, pananagutan at malasakit sa kinabukasan ng ating bayan. Ito'y pagiging tapat na misyon sa ebanghelyo ng ating simbahan. Ang ebanghelyo ay panig sa katotohanan, panig sa katarungan, at panig sa mahirap.
ang pananahimik sa korap, pananahimik sa vote buying, ay pagtataksil sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo na palayain yung inaapi at ituwid ang baluktot na sistema. Kailangan talaga manindigan ang simbahan itong malawakang problema sa vote buying na dahilan sa corruption din. No? Bakit? Dahil ito'y kasalanan. Ito'y paglapastangan sa dangal ng tao. At ito'y ugat ng korupsyon sa ating bansa. Kaya, hadlang sa tunay na demokrasya, hadlang din ito sa tunay na pagbabago. Ang panindigan ng simbahan ay hindi nakialam sa politika, kundi nakikibaka para sa kaluluwa ng ating bayan, mga kapatid. Ang problema karon, ngayon, iwan ko kung alam ba ninyo ito, at iwan ko kung alam ba din ito sa mga ordained ministers, mga pare mula sa obispo, na nangyari ito sa kanilang local church. Bakit? May sistematikong vote buying. Ano yung sistematikong vote buying, mga kapatid? Alam ko kung nangyari ito sa inyo, i-comment ninyo. Ang sistematikong vote buying ngayon, kung saan nililista ang mga tumatanggi sa pera. At pagkatapos ay pinagkaitan ito ng tulong sa mga programang pangkalusugan. Sa inyo ba, nangyari ba ito? I-comment ninyo, mga kapatid. Ito talaga ang mga katotohanan, no? Na di ka tumanggap, nililista ka, at dahil nililista ka na hindi bumuto sa kanila dahil hindi ka tumanggap ng pera, ang problema dito, ang masaklap nito, mga kapatid, ramdam din ng karamihan na ang simbahan ay nanahimik sa ganitong issue dahil may mga politiko na nagbibigay ng nagbibigay ng pera sa ilang mga pare, pati na sa obispo. Hindi lahat, pero may kasabihan tayong bato-bato sa langit, ang matamaan ay bukol. Sana hindi man nanahimik sa ganitong sistema. Sa kasalukuyan, yung paglilista ng bumuboto o tumatanggi, pag sila'y nakaupo na, pag itong mga, halimbawa, nakalista ka na sa kanila talaga, bumuboto ka, tumanggap ka ng pera, alam nyo, meron pang sistematiko silang paraan. Binusisi yung buong pamilya bilang batayan sa pag-aproba ng tulong, lalo na sa malasakit program. At kung ito'y seryosong paglabag talaga sa batas at sa karapatang pangtao. Bakit? Kung sa pagbusisi nila, makita nila na may isa lang na miyembro sa pamilya na hindi nakalistang tumanggap ng pera, abay, kahit pa kayo'y nakatanggap, kahit pa nakalista kayo, hindi maaproba ang tulong sa malasakit program. Iwan ko kung batid ito sa mga kaparian, sa diocese o sa archdiocese, kung saan nangyari itong totoo na pangyayari na dapat hindi talaga mananahimik ang simbahan kaugnay dito. Sa inyo, sa mga nagsubaybay, ano sa palagay ninyo? Nangyari ba ito sa inyo? Ang ganitong ore na sistema, mga kapatid? Imagine, ang tulong panlipunan, hindi ito dapat gawing sandata ng politika, di ba? Ang anumang programa, lalo na sa pangkalusugan, lalo na sa malasakit program, ay serbisyo ng bayan, hindi gantimpala sa bumuboto sa politiko.
ang paggamit nito bilang sandata, ang paggamit nito bilang parusa o gantimpala ay isang uri na pag-abuso sa kapangyarihan at malinaw na illegal ito. Kaya kahit matagal nang nakalipas yung eleksyon, alam niyo mga kapatid, sa pag-ikot ko sa iba't ibang mga parokya, sa iba't ibang diocese, maraming mga magugulat. Bakit? Ang dami parang tumanggap sa vote buying pagkatapos hindi ikinukumpisal. Bakit hindi kinumpisal nila? Dahil sa akala nila, normal na ito. Anong normal? Yung pagtanggap ninyo sa vote buying, mabigat na kasalanan. Ang pagbinta ng boto, mortal sin yan. Ayon sa aral ng Simbahang Katoliko, ang pagbinta ng boto, ori yan sa pandaraya, ori yan sa katiwalian. Paglabag yan sa katarungan, sa hustisya. So, pagkakasala yan, laban sa kapwa at sa kabutihang panlahat. Anong itinuturo sa Catechism of the Catholic Church number 2409 at 1868 na ang pandaraya at pakikipagbahagi sa kasalanan ng iba ay seryosong kasalanan, lalo na kung may masamang epekto sa buong lipunan gaya sa eleksyon sa vote buying. So, merong mga Katoliko sa isipan nila na tumanggap dito at para sa kanila, normal na ito, hindi ito kasalanan. Kasalanan yan, hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Bakit? Ang boto ay isang moral responsibility. Isang paraan ng pakikilahok sa plano ng Diyos para sa ating lipunan. Kaya kahit si St. Padre Pio na nagkasakit, bumubuto talaga siya. Kapag ibinta natin ang boto sa pamamagitan ng vote buying, inuuna natin ang pansariling pakinabang. Ipinagkanulo natin ang katotohanan, ipinagkanulo natin ang katarungan. Anong sabi sa kasulatan? Tingnan niyo sa Proverbio Kapitulo 17:23. Ang masasama ay tumanggap ng suhol upang baluktutin ang landas ng katarungan. Naku po. Kaya kailangan talaga sa mga nakatanggap sa vote buying na ikumpisal yan dahil walang expiration sa kasalanan. Juan Kapitulo 20, 22, 23. Ikumpisal doon sa pari. Hindi sapat ang pagsisisi sa puso lamang. Ang turo sa simbahan, ang mortal na kasalanan ay kailangan talaga na ikumpisal sa pamamagitan ng sakramento ng simbahan. Yung sakrament ng pangungumpisal. Hindi sapat ang humingi ako ng tawad sa Diyos sa puso ko. Kundi kailangan talaga ang act of contrition. Kailangan talaga ang pangungumpisal. Catechism of the Catholic Church number 1456. Anong sabi? Ang pagtatapat ng mga mortal na kasalanan sa pari ay kinakailangan upang tumanggap ng kapatawaran. Kasi, kaya sa mga nagsubaybay ngayon na tumanggap sa vote buying, kahit, meron na nag-comment dito, 10 years na po ako hindi tumanggap ng pira galing sa politiko. 10 years na umano, hindi siya tumanggap ng pera. Ibig sabihin, kahit 10 years ka nang hindi tumanggap sa pera, kapatid, pero may pagkakataong tumanggap ka. Ang tanong diyan, pinagsisihan mo ba? Nakumpisal mo ba? Bakit? Walang expiration ang kasalanan. Dapat ikumpisal ang pagbinta ng buto.
sa pamamagitan ng vote buying. Kung bininta ninyo, dapat talaga ikumpisal. Bakit? Dahil ito'y mabigat na kasalanan laban sa Diyos, laban sa kapwa, at laban sa bayan. Ang pare ay isang kasangkapan ng awa ng Diyos. Hindi kalaban ng mga mahihirap. Ang tunay na pagbabago ng lipunan ay nagsimula sa pagsisi. Sa pagsisi ng ating konsensya. So, ito ang good news dahil sa kampanya ni Father Darwin, hindi lang nanatiling sigaw. Yung alingaw-ngaw noon na pag bibilhin ninyo kami, ipakukulong ka namin. Okay. So maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod.